Mayong buntag ganyan mga kaigsudan. Kini si Father Alfie Alimbon alang nining atong programa ang tingog sa magbalantay. Kining maong programa mamahimong madunggan diha sa DXGN 89.9 Spirit FM sa Davao City ug usab sa DXHM AM ug DXTV Spirit FM dinhi sa Mati ug makita usab kita sa sa TV Channel 5 dinhi sa Mati usab live makita usab kita diha sa atong Facebook page sa The Roman Catholic Diocese of Mati. Alang niining ang atong episode nining programa ha. Ani uban kanato si Dr. Reden Bersaldo ang head sa Davao Oriental Provincial Medical Center ug usab ang kasamtangan nga nangulo sa Task Force COVID-19 dinhi sa atong probinsya. Mayong buntag kanimo Dr. Reden. Good morning, Father Alfie. Good morning. Basta na kay gusto nga i-greet. Yes, good morning sa ato ang mga viewers, no? Especially sa atong mga katawhan diri sa Davao Oriental o sa kinatibuk ang Davao Region. Good morning sa inyong tanan. Okay. Good morning. O gani sa kauban nato ang atong mahal nga obispo sa dinhi sa Diocese sa Mati si Bishop Abel Apigo. Mayong buntag sa tanan ug niya na usab kita nini ato ang segment o ato ang programa ang tingog sa magbalantay nga din mabati kita dinhi sa ato ang Diocese sa Mati ug sa kasikbit nato nga mga dioceses, Archdiocese of Davao, Diocese of Digos ug Diocese of Tagum. So sa tanan nga mga listeners diha sa radyo, nakakita sa television ug sa ato ang Facebook live, usa ka maayong buntag ug pagbati sa kalinaw kanatong tanan. Okay? Og sa akong gingon ganiha niya si kauban nato ang atong si Dr. Reden ang head sa DOPMC ug this is special program tungod kay aniya siya aton maghatag kanato og dugang mga updates mahitungod sa mga katikatan diha sa pagpakigbatok na sa mga frontliners nato sa pandemic nga sakit ang COVID-19. Doktor, unsa man ang sa atong pagpadayon ni natong programa, unsa man ang mga updates dinhi sa atong probensya mahitungod ni ining COVID-19? Mi taas ba ang number sa mga PUI o PUM dinhi sa ato? Okay, thank you, Father. As of March 23, 2020, aduna kitay 769 kabuok nga mga PUMs. This is a decrease from the other day's report of 820 PUMs. Nagbaba siya tungod kay daghan na sa ato ang mga persons under monitoring ang nahuman na sa ilahang quarantine period. Meaning, nakauli na sila sa ilahang mga balay, wala sila mga symptoms gyud nga na-develop sa sulod sa 14 ka adlaw nga gi-observe o gi-quarantine sila sa ilang mga balay. And then from 16 kabuok nga mga persons under investigation, nahimo na lang siya nga 15 kabuok karon. As of yesterday, March 23, 5 p.m., tungod kay na-discharge na ang atuang isa ka PUI o person under investigation nga na-admit sa DRMC or Tagum. Negative ang iyahang result. However, gibalik na siya sa iyahang munisipyo kung asa siya nabilong. However, from PUI, gimonitor gyapon na siya, nato siya karon sa sulod sa community or sa iyahang panimalay, gi-classify na nato siya as person under monitoring. So out of 15 nga PUIs nato diri sa tibuok Davao Oriental na upat gikan sa City of Mati, upat gikan sa Lupon, duha sa Governor Generoso, upat sa Katiil ug isa sa Manay. Bali na test na nato ang upat ani sa ilaha. So out of 15 na pa 11 nga wala na test. The good news is na ay niabot nga 5 na pod ka mga specimen test kits nga niabot karon sa ato ang probinsya diri sa Davao Oriental. So i-meet na po nako ang mga surveillance team karong hapon after sa ato ang interview diri para amuang kasi dili na to ma-accommodate ang 11 kabuok na nabilin, Father, no? Kay 5 lang so far ang gi-allocate sa DOH ato ang test kits. So pilion na mo karon kung kinsa sa ato ang mga PUI nga 11 kabuok ang grabe gyud or kanang naay mga other conditions, Bishop, or comorbidities o especially katong mga PUI nato nga tigulang or 65 years old and above, moto sila nga atong i-prioritize. So mag-meet me karong hapon as with regards to kung kinsa atong i-prioritize. And DOH has promised us, nag-promise siya nga, na sila nga mudugang pa og additional nga mga test kits sa sunod nga mga adlaw pag moabot na. Kasagaran man guna ginaingon doktor sa kanang sa mga balita po na kasagaran nga nahimong apektado bitaw sa
murag kanang dali ra kayo matakdan ana nga sakit kay ang mga idaran. Yes. Tinuod, is it also verified sa Yes, it is verified. We are just atong istoryahan lang ang kaning atong data sa Pilipinas, no? Kasagaran sa mga na positive og na-admit gyud sa atoang mga hospital kay kanang atong mga kaigsuonan nga mga between 60 to 70 years old. Sila ang mga tawag aning vulnerable or dali ra gyud matakdan sa sakit or mag-worsen pag yun, mas mo grabe pa. Although naman tay mga na-admit po gihapon nga mga 20s, 30 years old, pero kasagaran sa ilang maka-recover yun. Ang pinaka-delikado or katong kaning mga elderly na to nga mga pasyente, 65 years old and above, ana asab diha katong naa na mga laing sakit before pa niabot ning COVID, like mga high blood, diabetics, mga nay cancer, or na mga laing sakit nga immunosuppressed like kanang mga na HIV or other diseases, no? Posible pod ni ana nga maski ubatanon ka kung naa kay mga sakit daan nga factors nga pwedeng makapagrabe sa imuha, apil ka sa mga severe types of PUIs. Nalang ko symptoms. ipangutana, Yes, Bishop. Doc Reden, salamat sa iyong pag-guest karon. Kini siguro pangutana nga usakay gawas sa mga nangamatay nga mga biktima, sakit kayo parandungon, mga katawhan nato ug apil pa gani mga kaparian. Ug usakay masakitan po kung ato ang mga frontliners mao sila ang usakay mga biktima niini nangamatay. So ani ba gid ni grabe ang mga virus nga bisan gani ang kamo nga eksperto diha sa hanas sa medisina na may madungog nato nga pipila sa tuang mga doktor ang nahimo nga biktima niini. Yes, Bishop. Nakapanghupaw gugog galit. Nakahuna-una ako nga daghan na kay mga doctors nga nangamatay, nga mga specialista pagyod, cardiologists, anesthesiologists, mga infectious diseases specialist. Kana sila ang pinaka-vulnerable pod kasi kanang mga tawhana, kanang mga membro sa ato ang healthcare workers o ato mga nurses mo na nasa atubangan gyud. Mo nang importante gyud kayo nga ako ang ipadayag sa katawhan karon nga isulti gyud nato sa tinuoray. Please be honest. Kung naba mo yung mga travel history, labaw na karon nga dili posible man gud nga dili tanan maka-abroad. Para sa tong sauna nga abroad lang ang mga tong gikan China, Amerika. Karon kay naa na ang Metro Manila o ang Luzon mismo nga daghan nag cases na anay local transmission. So dali na lang sa tuwa ang pag-atog Metro Manila ug mamakakta pag-abot diri sa ato ang mga lugar nga wa man ni atog Manila, wa may history of travel. So nanghangyo ko nga una pa madugangan, right now na natay 33 deaths all over the Philippines. And mudaghan pa na siya kung kita magpadayon nga number 1, mamakak sa ato ang travel history. No? Kidaghan maapektuhan posible inyong pamilya, ang healthcare worker nga inyong giatubang og nag-interview sa inyo ha, ang doktor nga nag-atiman sa inyo ha, ang inyong mga silingan, ang uban pa natong mga kaubanan sa sosyedad nga pwede maapektuhan sa atong pagkabakakon. So dili karon ang panahon nga mamakak, palihog lang maluoy yung taon mo. Ana. Kaduha musunod gyud ta sa mga pahimangno sa gobyerno sa tua. Kung moingon ang gobyerno nga magpuyo sa balay, magpuyo tas balay. Kung moingon nga na curfew, dili magpabuyag, maglakaw-lakaw, dili magsabong sa ato sa maski moingon sila naka-home quarantine naman mi. Para mismo balay magsugal mi. Or magsabong-sabong mi. Inana, mangimbita og mga silingan. Even that dili na siya pwede natong buhaton kay it would napasabot na nga tagaan na to exposure ang uban kasi right now na ay mga pipila ka porsyento sa ato ang mga positive nga COVID pasyente nga mga asymptomatics or walay simptomas. Okay, so i-assume nato nga ato ang mga ang sosyedad nato or atong mga kauban sa palibot posible nga positive na sila para mahadlok ta nga magpuyo kita sa ato ang mga balay. Ana Doc, Bishop. follow up no, very alarming no kay isa ka semana ang milabay dinhita kauban tong mahal nga gobernador, ang atuang mahal nga mayor Mati, si Mayor Michelle ug nahisgutan po nimo to nga kadto nga panahon unom ang patay niya karon misaka na sa 33 so Father. usog kayo sa isa ka semana ang milabay nga daghan na ang nangamatay so very alarming ni Doc. No? Yes, very alarming indeed. In fact, karong adlaw ay as of yesterday 432 positives na. Kung tan-aw nimo atong mga pipila ka adlaw, in fact katong the other day 300 plus lang na siya, nadugangan og 80 plus kagahapon. Itong isa ka adlaw nadugangan og 77 kabuk positive.
So, expectedly, sa pag-roll out o sa pagawas karon sa mga test kits nga gipanghatag sa ato ang mga probinsya o sa SPMC nga nahimo ng subnational laboratory gyud nato, mag-expect pag ka nga mas daghan pa gid ang ma-detect ani. In fact, naanay mga nangamatay nga ang ilahang mga test results wa pa gani niabot tungod sa kadaghan sa mga ginapang test karon sa RITM. Inana. So, ang atong mabuhat na lang karon, inani man muna siya bishop, no? Kung dili gyud ta musunod sa pahimangno sa gobyerno, ug dili ginato ni seryosohon ang threat sa COVID, kung i-graph nimo ni siya, kung tan-awon nimo ni siya sa ilinya nimo, ang cases pwede ang outbreak musaka og kalit. Musaka inaana na siya. Pag abot na nagsaka daghan na maapektuhan na sa isa ka doktor nga mamatay og mahimong PUI, na siya exposure sa iyahang mga nurses. Makwarantin na sila tanan. Makwarantin. Pati ang ubang mga healthcare workers makwarantin. 14 ka days na sila makwarantin. So can you imagine kung mamakak mo o dili mo musulod sa mga pangimangno sa gobyerno, pila ka mga doctors o nurses o mga healthcare workers ang makwarantin sa ilang mga balay. Wala na yung maatiman sa inyohan. That means it can lead to a health force collapse. Mag-collapse ang atong mga healthcare workers. Even our healthcare system will collapse. Wala na yung maatiman sa inyo ha. Kinsa pa may mutambal sa inyo ha. Kinsa pa may maatiman sa inyo ha. O atubang sa inyo sa emergency room. Wala na. Okay? So inana ang implication na mahitabo sa ato. So hinaot lang, sunod yun ta sa mga patakaran. Nakahinom ko doktor atong giingon last time ka to nagpresent ka sa mga sa mga kaparian mahitungod sa kadelikado gyud ani bitaw nga sakit. Yes. Di na ko malimtan ngayon ka nga compared to other coronavirus na before the coronavirus 2019 is contagious. Very infectious. Compare sa SARS nga it is anang fatal siya. Yeah. Pero murag ang mga tao man gud usahay nga kanang ginabaliwala bitaw nila gina-underestimate nila ang capacity ni nga sakit nga pwede po nga makamatay sila. Yes, pwede kaya siya makamatay. In fact, dili pa gid ta maka-sure karon kung unsa gid ang tinuod nga picture aning COVID-19. Kasi naga-evolve pa siya, no? Pasabot ana in fact na mga storya nga posible daw siya nga airborne. Ginastudihan pa ni siya karon pero wala pa na validation kung airborne ba gid siya so far. Sama sa akong resulti, ang transmission lang gid niya is droplet kanang maubuhan ka, mabahingan ka, mabulitan nimo ang kuan, ang kanang laway, plema sa kuan o sa surface inana, no? In other words, daghan pag research ang ginabuhat karon Father bahin aning COVID-19 or kaning SARS-CoV-2 nga virus, no? Daghan pag research until such time dili pa nato definitely kaingon nga ang SARS is more fatal or ang COVID is not so fatal inana, no? Ang COVID is more infectious kay naga-evolve pa siya. Nagapadayon gihapon ang iyahang mga presentation ng iyahang nature nga naga-affect sa katawhan sa tibuok kalibutan. Ako ipa-follow up, ningon mga dok nga uban symptomatic na yung mga signs, no, ubo o mga fever, Yes, Bishop. itchy throat. Kanang mga asymptomatic, pila pud ka semana nga din mailahan na mabantayan nga uy career man day ko sa COVID virus nga wala may mga signs nga Yes. gipakita sa ilahang lawas. Okay, Bishop. Ang pinaka-ideal jud kung daghan lang ta og mga testing kits diri sa ato ang nasod or sa atong country or even talking about the provincial level lang is kasagaran ang gina-prioritize gid sa testing nato is katug yung na mga simptomas because 80 to 90% of the time nagi symptoms ang ato ang mga COVID-19 nga mga patients, no? Tawag aning history of travel plus ilang simptomas ubo, sipon, sore throat, kalintura, or even diarrhea. So sila gina ang atong gina-prioritize og test sa kit. Kung daghan lang kitag kit, mas maayo nga ang mga asymptomatics nato maapil pud nato, no? Even kanang maski gani siguro kanang mga PUMs nato nga very strong gid ang ato ang suspicion o atong suspetsya nga posible kani siya positive di siya ba? Kay tungod kay dako kayang exposure atong nag-COVID positive nga pasyente. Halimbawa siyang nag-travel sila together. Pwede nato sila ma-test. But so far karon nga limited lang ang ato ang mga test kits. Ato ag yung i-prioritize siya, Bishop. So, maunang gusto nato, grabe gyud among pahimangno nga musunod gyud sa home isolation o community quarantine. Kasi
ang mga asymptomatics nato or ang mga COVID-19 positive patients nato nga walay simptomas, dili nato sila mailhan. Yeah. Dili nato sila mailhan. So the only way nga ma-prevent nga ma-infect ka anak nila is magpuyo sa balay. Musunod dito ra ta makighalubilo sa ato ang pamilya. Inana, kay kung mugawas ka dako ang risk nimo nga posible ang tanang mga naisimptomas nasa ospital na. Pero ang mga asymptomatic din naglakaw-lakaw pa. So posible nga matakdan ka adto. Inana, so musunod gyud. So magpuyo og balay. Maura na siya. I think it is very clear whether it is fatal or contagious. Kini nga virus, kung di ta mag-amping, kung di ta mo cooperate, matay gyud ni sa ato ang tanan. So, atong ipadayon na atong programa pag humanin ning atong pahinumdom.